Sa opisina, lahat ng empleyado ay nasa kani-kanilang pwesto. Sinagot ng isang batang lalaki ang kanyang mobile phone at sinabing nakatanggap siya ng kahilingan mula sa kumpanya, at ipapadala ang resulta sa loob ng 3 araw. Ibinaba niya ang telepono at sumandal sa upuan. Ang pangalan ng pangunahing tauhan ay Mason. Isa siyang empleyado sa advertising department sa sikat na kumpanyang Abex, at napaka-monotonous ng kanyang buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nilapitan si Mason ng kanyang manager, si Ethan, na nagsabing hindi stable ang sitwasyon sa merkado at binawasan ang mga tauhan. Pagkatapos nito ay iniabot niya ang isang malaking listahan ng mga kliyente na kailangang tawagan. Si Ethan ay palaging gustong magbigay ng maraming trabaho na kailangang gawin sa labas ng oras ng trabaho. Sinabi ni Ethan na ang mga potensyal na kliyente ay dapat nasa opisina na bukas. Pagkatapos ng 2 taon ng trabaho, hindi tumaas ang sweldo ni Mason, at patuloy na tumataas ang kanyang trabaho. Sa sandaling umalis si Ethan, si Mason ay nagmamadaling nagsimulang magtrabaho sa computer, nang bigla niyang narinig ang isang matalim na tunog sa kanyang tainga, na nagsabi sa kanya na ang virtual sleep device ay aktibo. Natakot siya. Sa ilang sandali ay maraming ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang boses ay patuloy na nagsasabi na siya ay isang bisita sa isang programa na nagpapahintulot sa kanya na maranasan ang 100% ng mga virtual reality na pangarap. Bilang karagdagan sa kanyang boses, isang pahina na may isang icon sa gitna ay lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Mukha itong virtual computer desktop. Upang suriin, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pagkaraan ng ilang segundo ay muling binuksan iyon. Ang pahina ay naroon pa rin, ang mataas na resolution na icon ng kulay sa gitna ay kapansin-pansin. Maya-maya, gulat na gulat pa rin si Mason nang umalis na sa trabaho. Nang tinapik siya ni James sa balikat ay bigla na lang siyang natauhan. Tinanong ni James kung okay lang siya, na sinagot naman ni Mason na masakit lang ang ulo niya. Wala nang tao sa opisina. Sinabi ni James na ang direktor ay nag-host ng isang hapunan ngayong gabi, at kailangan nilang pumunta doon. Nagustuhan ng direktor na mag-host ng mga hapunan, ngunit ipinadala ni Mason ang pera noong nakaraang linggo at mayroon na lamang $500 na natitira. Nang tumingin si James kay Mason, nakita niya ang malungkot nitong mukha, at tinanong kung ayaw niyang pumunta. Naunawaan ni James na walang pera si Mason at nag-alok na humiram ng pera. Hindi nasisiyahan si Mason na hindi niya mapamahalaan ang kanyang libreng oras ayon sa gusto niya, at kailangan niyang pumunta sa isang kaganapan. Bigla silang nakakita ng isang mahabang paa na kurbadang batang babae na naglalakad sa koridor ng opisina. Sinabi ni James na siya ay kamanghamanghang at isa ng headmistress. Si Emma iyon, sa sandaling nagsimula siyang magtrabaho dito. Salamat sa kanyang mga koneksyon, siya ay mabilis na na-promote, at ang kagandahan ay nasasakop ang lahat. Sinabi ni Mason kay James na malamang na wala siyang panahon na hindi makasama ang isang tulad niya. Restaurant Light Garden. Ang lahat ay nagpapahinga at umiinom ng alak. Si Mason at ang kaibigan niyang si James ay nakaupo din sa mesa. Itinuring ni Mason ang kanyang sarili na maswerte na nakatagpo siya ng isang kaibigan tulad ni James. Ang matandang James ay nagtapos sa parehong unibersidad na katulad niya. Biglang may nangyari sa mga mata ni Mason. Isang boses sa kanyang ulo ang nagsabi na ang pagtatanim sa iris ay matagumpay. Ang matagumpay na koneksyon sa optic nerve, matagumpay na koneksyon sa utak at koneksyon sa central nervous system. Hindi maintindihan ni Mason ang nangyayari. Tahimik niyang tanong, tanging siya lang ang nakakita nitong kakaibang interface. Isang boses sa kanyang ulo ang sumagot na siyempre si Mason lang ang nakakakita nito. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ay nagsusumikap para sa mas mahusay na individual na pakikipag-ugnayan sa gumagamit. Ang program na ito ay ganap na kayang basahin ang lahat ng mga saloobin, upang maaari silang makipag-usap ng hindi nababahala na may makakarinig sa kanila. Tinanong ni Mason kung bakit siya, dahil hindi niya binili ang virtual na produktong ito. Sumagot ang programa na si Mason ay perpekto para sa Dream Tester. Hindi maintindihan ni Mason kung ano ang ibig sabihin nito. Idinagdag ng programa na susubukan niya ang isang bagong proyekto ng kumpanya at masusubukan niya ang papel ng taong gusto niyang maging palagi. Sa madaling salita, ito ay isang laro na may mga elemento ng augmented reality. Medyo natakot si Mason at hiniling sa programa na mawala sa kanyang ulo. Ngunit ang programa ay iginiit sa sarili nitong, na sinasabi na ang sistema ay magpapahintulot sa kanya na maging sinuman at makakuha ng kumpletong kontrol sa kanyang sariling mga kamay. Hindi ba niya gustong subukang maging ibang tao at maging ganap na kakaiba? Pumasok si Ethan sa establishment kasama ang isang babaeng nakita nila sa opisina. Sinabi ni Ethan na ngayon ang dalaga ang magiging direktor nila.
Ipinakilala ni Ethan ang pinuno ng departamento ng advertising sa kanya bilang kanyang pinakamay kakayahang empleyado, kung saan siya ay tumugon na ikalulugod niyang magtrabaho kasama niya. Naunawaan ni Mason na nauna lang ang lalaking ito dahil palagi siyang nambobola at nagsilbi kay Ethan. Ang pinuno ng departamento ng advertising, kahit na nagkita sila, ay hindi tumigil sa pagpuri sa direktor na si Ethan at sinabi na siya ay isang mahusay na pinuno at unti-unting nagsimulang mambola ang batang babae. Ipinakilala rin siya ni Ethan sa ilang iba pang empleyado. Ngunit biglang lumapit ang dalaga kay Mason, inilahad ang kamay sa kanya at tinanong ang pangalan nito. Medyo natarante si Mason at medyo nahihiya pa. Bigla siyang tumayo, nakangiting nagpakilala, at idinagdag na napakasaya niyang makilala ka. Nilapitan ni Ethan ang dalaga at sinabi sa kanya na si Mason ay isang ordinaryong clerk. Nagalit si Mason dahil hindi niya kailanman nambobola ang kanyang amo at ang kanyang trabaho ay palaging minamaliit. Patuloy na sinabi ni Ethan na mayroon siyang karaniwang kakayahan na magtrabaho. Hindi niya alam kung paano makipag-usap sa mga kliyente. Si Mason ay napahiya hindi lamang sa harap ng bagong amo, kundi pati na rin sa harap ng lahat ng kanyang mga kasamahan. Sinabi ng direktor na si Emma na naiintindihan niya ang lahat, hilingin ang lahat ng isang bon appetit at umalis kasama si Ethan. Tumingin si James kay Mason at same time na naawa sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay pumara na sila ng taxi sa kalye. Sinabi ni Mason na nagsumikap siya at umaasa na bibigyan siya ng papuri ng kanyang amo, ngunit walang kabuluhan ang lahat. Sinubukan ni James na bigyan ng katiyakan ang kanyang kaibigan at sinabi na ang pagsusumikap ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Ang pangunahing bagay ay upang makapagsipsip sa pamamahala. Naalala ni Mason ang panahon noong sila ay nasa kolehiyo. Noong panahong iyon, isa si James sa mga pinuno sa paglaban sa kawalang katarungan at kawalan ng batas sa mga guro. Akala niya ay malaki na ang pinagbago ni James simula noon. Biglang lumabas si Ethan sa establishment kasama si Director Emma. Sinabi sa kanya ni Ethan na walang saysay ang pakikipag-date sa mga empleyadong mababa ang grado. Narinig ni Mason ang lahat. Sinabi ni Ethan na wala itong magandang maidudulot kung ang sino man sa mga empleyado ay nagsimulang mag-isip na sila ay kapantay nila. Binalaan ni Ethan si Principal Emma na kung hindi niya alam ang kanyang lugar at ang kanyang mga responsibilidad, maaari siyang mawalan ng trabaho. Naisip ni Mason na hindi lamang ang pagsusumikap ay hindi ginagantimpalaan sa anumang paraan, ngunit ang mga amo ay walang pakialam sa kanilang personal na buhay, at siya ay pagod dito. Ang programa sa kanyang ulo ay nagtanong kay Mason kung naiintindihan niya ang kawalang katarungan na nakapaligid sa kanya. Sinabi ni Mason na bukas ay iisipin niyang huminto, ngunit sa ngayon ay gusto niyang makaganti, at sinabihan ng programa na kopyahin ang mga larawan ni Principal Emma at Principal Ethan. Ngunit ang programa ay tumugon na ang utos ay hindi tama. Maaari lamang itong kopyahin ang isang tao at pinili ang Direktor Emma bilang prioridad. Pero nagulat si Mason. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Sa loob ng isang segundo, tumugon ang programa na ang pag-scan ay nakumpleto at ang karakter ay nilikha. Makalipas ang 30 minuto ay nasa apartment na si Mason. Pumasok siya sa apartment at nagalit kung bakit hindi sinabi ng program kanina na isang tao lang ang pwedeng i-scan. Sumagot ang programa na ang isang surge ng dopamine ay nakita sa kanyang dugo at binago ang boses nito sa boses ng isang babae. Mapaglarong sinabi ng programa na napakakul ni Mason, pero nahiya si Mason at sinabing naisip na lang niya na maganda kung may cute siyang NPC maid. Iniulat ng programa na ang sistema ng panaginip ay nagsisimula sa hating gabi at kailangan niyang makahanap ng isang lugar upang matulog. Nag-aalala si Mason sa kung ano ang nangyayari sa kanyang ulo. Humiga siya sa kama, ngunit labis na nag-aalala at hindi makatulog. Ngunit pinatahimik siya ng programa at sinabi sa kanya na nakita na ito ng mga developer. Ang programa ay mamagitan sa nervous system upang makamit ang pisikal na pagtulog. Ilang segundo. Nakatulog na si Mason. Nang makatulog si Mason, tila babagsak siya sa sahig. Nakatayo sa harapan niya ang isang kaaya-ayang kulay asul na mata na morena na nagsabing matagal na niyang hinihintay ang kanilang pagkikita. Sinabi niya na siya ang artificial intelligence na nakipag-ugnayan sa kanya at siya rin ang tagapangasiwa ng sistema ng panaginip. At si Mason ay matatawag siyang 63. Tinanong ni Mason kung nagsimula na ang programa, ngunit sumagot ang programa na kailangan nilang maglagay muli ng mga supply bago simulan ang labanan. Nandito sila ngayon sa exchange office. Pagpasok nila sa room number 1, maraming stand sa harapan nila na may mga armas, kagamitan at uniforme. Militar machete 2 puntos, isang malaking truck 40 puntos, thermal damit na panloob 20 puntos, individual na mamatay sa 1 punto. Nakuha ang atensyon ni Mason sa walang katapusang baterya. Ito ay kahangahangang.
Ngunit sa sandaling gusto siya ni Mason na hawakan, hinampas siya ng batang babae sa kamay ng isang steak, sinabi na hindi ito ibinebenta, at ipinapakita lamang niya sa kanya ang lahat. Sinabi ng batang babae na ang mga puntos ay maaari lamang makuha sa pamamagitan ng pagpasa sa mga antas, at sa hinaharap maaari silang magamit. Gayunpaman, sa bawat antas ang kahirapan ay tataas, at ang mga puntos ay dapat gamitin ng matalino. Ngayon naunawaan na ni Mason ang mekanika ng laro. Pinunasan ang kanyang natama na kamay, tinanong ni Mason kung posible bang kumuha ng NPC. Tinuro ng dalaga ang sarili. 10,000 puntos na ang nagastos, at ngayon ay nasa kumpletong pagtatapon na siya ni Mason. Sinabi ng batang babae na kung wala na siyang mga katanungan, pagkatapos ay opisyal na nagsimula ang laro. Hiniling niya sa kanya ang isang kaaya-ayang laro at itinuro ang pasukan. Sa itaas ng pinto ay nakasulat ang Doomsday Survival. Tumabi ang dalaga at nagsimulang mawala si Mason. Nagising si Mason sa takot. Tumingin siya sa paligid, napagtanto niyang nasa bahay siya sa kanyang kama. Maayos naman ang lahat at walang nagbago. Naisip ni Mason na siya ay isang tulalo lamang, dahil ang gayong teknolohiya ay hindi umiiral. At paano siya maniniwala? Gusto niyang buksan ang ilaw, ngunit walang kuryente. Nangyari na ito noon pa kaya hindi na ito pinansin ni Mason. Nagbihis siya at pumasok sa trabaho. Paglabas niya ay namangha siya, dahil sa kalsada ay may mga sasakyan na random na nakatayo sa kalsada. Walang tao, at nagkalat ang mga bagay sa paligid. Hindi maintindihan ni Mason kung saan nagpunta ang lahat. Biglang, napakalapit, narinig niya ang tunog ng makina ng eroplano. Isang malaking eroplano ang nahuhulog, at halos kaagad pagkatapos na makita siya ni Mason, bumagsak siya sa isang kalapit na gusali. Nagawa ni Mason na magtago sa likod ng isang kotse. Hindi siya makapaniwala. Talaga bang gumana ang programa? At napunta siya sa isang lugar kung saan kailangan niyang mabuhay. Ang programa ay nagsimulang magsalita sa kanyang ulo. Inilunsad ang virtual dream world ng Doomsday Survival. Antas ng kahirapan 0, tagal ng 180 araw. Sigaw ni Mason, parang 180 days. Narinig niya ang lagaslas ng tubig. Pagtingin niya sa ilalim ng sasakyan, nakita niyang tumutulo ang gasolina mula rito. Nang hindi nag-iisip ng mahabang panahon, nagmamadali siyang tumakbo palayo. At halos kasabay nito ang pagsabog ng sasakyan. Nang makalayo na siya, huminto siya sa pader. Sa simula, maaaring kakaiba ang eksenang ito. Ngunit kung iisipin, ito ay isang biglaang pagkawala ng mga tao. Kaya walang kakaiba sa pag-crash ng eroplano. Naisip ni Mason na ang 180 araw ay marami. Ngunit hanggat mayroon siyang sapat na supply ng pagkain, tubig, at gamot, hindi siya dapat magkaroon ng anumang problema. Hindi alam ni Mason kung ano ang eksaktong dapat niyang gawin ngayon. Binuksan niya ang tape recorder. Ipinatong ko ito sa aking balikat at pumunta sa tindahan ng mga damit ng mga lalaki. Sinubukan niya ang iba't ibang damit para sa kanyang sarili, hindi binibigyang pansin ang mga presyo. Kumuha siya ng maraming gintong alahas para sa kanyang sarili, isang bote ng magandang alak. At ngayon ay naglalakad na siya sa isang desyerto na kalye tulad ng hari ng buhay na ito. Bigla niyang naalala si Emma, na nagtanong sa programa tungkol sa kanyang presensya. Ngunit walang sinagot ang programa, bagamat patuloy siyang sumigaw ng malakas sa kalye. Bigla siyang nakarinig ng ingay sa malapit. May mabilis na lumapit sa kanya. Isa itong aso. Malinaw, kapag nawala ang mga tao, walang mag-aalaga sa kanilang mga alagang hayop. Ngunit hindi siya napanatag sa pag-iisip na si Emma ay wala kahit saan, kung siya ay nalinlang. Biglang sa kalsada, may nakita siyang tigre na papalapit sa kanya. Ungol niya at handang sumugod kay Mason. Sinubukan niyang pigilan ang tigre sa mga salita, ngunit nagsimula itong mabilis na lumapit at sumugod kay Mason. Ang pangalan ng tigre na ito ay Goofy, at siya lang ang tigre sa zoo. Nakikisama siya sa mga tao, kaya sinimulan niyang dilaan si Mason. Ang mga manggagawa sa zoo ay nagpalaki sa kanya mula pagkabata, kaya siya ay mapagmahal. At maraming turista ang pumunta rito para magpa-picture kasama siya. Napakadali niyang makilala. Wala siyang buhok sa puwitan. At nang mawala ang mga manggagawa sa zoo, tulad ng lahat ng mga tao, tumakbo siya palayo doon. Hindi naintindihan ni Mason kung paano nalaman ng programa ang tungkol sa tigre na ito. Dumating na ang ika-7 araw. Pinaliit ni Mason ang hamon. Nawalan ng supply ng tubig, kaya kailangan niyang uminom ng mineral water mula sa supermarket. Dahil walang kuryente, ang lahat ng mga produktong karne at gulay ay nagsimulang mabulok, at ang mga uod ay kumalat sa lahat ng dako. Siyempre, mayroon pa ring mga delata at ilang iba pang hindi nabubulok na pagkain,
ngunit ang kakulangan sa bitamina ay maaaring maging isang malaking problema, at hindi alam ni Mason kung gaano pa siya katagal. Pero maswerte siya noong araw na iyon. Natagpuan niya ang isang napakakapakipakinabang na bagay para sa kanyang sarili. Diesel generator. Noong bata pa si Mason, madalas niya itong ginagamit. Ang generator na ito ay tumatakbo ng hindi bababa sa 7 araw at naging napakainit. Hindi alam ni Mason kung gaano katagal ito gagana. Nagpasya siyang bumalik sa generator sa gabi. Marahil sa ganitong paraan ang karne ay magtatagal. May generator at refrigerator, kaya nagpasya si Mason na ang lugar na ito ay magiging kanlungan niya. At sa mga sumunod na buwan, nangolekta siya ng mga panestos, at sa gabi ay binubunot niya ang lupa upang magtanim ng pagkain. Day 31. Hindi alam ni Mason ang gagawin ngayon. Unti-unti siyang nabaliw, at naisip ang kanyang kaibigan na si James na kanyang nakipag-usap. Naisip ni Mason na isang magandang ideya na maghanap ng isang tindahan ng binhi upang magtanim ng mga bagong gulay at prutas. Ngunit paano kung nabitawan mo ang manibela at bumangga sa dingding ng buong bilis? Tapos baka magising siya. Ngunit ang kanyang kaibigan na si James ay patuloy na nagsasabi sa kanya na huwag sumuko, dahil ngayon ang bawang ay tatubo at maaari niyang subukan ang mga sariwang gulay. Ang problema ay hindi lamang sa sariwang gulay. Ang lungsod ay napuno ng tae at langaw, na para bang si Mason ay nakatira sa isang latian. Nang makatulog siya, naramdaman niyang gumagapang ang mga insekto sa ibabaw niya. Sa gabi ay walang naririnig sa paligid maliban sa tunog ng hangin, at naramdaman ni Mason na malapit na siyang magwala. Sinabi ni James na maaaring umalis si Mason sa laro, ngunit paano niya kakayanin na matanggal sa totoong buhay kung wala man lang siyang lakas ng loob na makayanan ang kaligtasan. Laro lang, sabi ni James, at hiniling kay Mason na hilahin ang sarili. Naisip ni Mason na kahit sa laro ay binibigyan siya ng lakas ng kanyang kapatid na si James. Biglang nabulag si Mason sa ilaw ng paparating na sasakyan. Napapreno siya ng mariin, at inikot niya ang manibela sa gilid. Naiwasan ang aksidente. Nasa sasakyan si Emma na sasalubong sa kanya. Nawalan siya ng kontrol at bumangga sa malapit na sasakyan na nakatayo sa kalsada. Hindi makapaniwala si Mason sa kanyang mga mata. Nagising si Emma sa kama. May benda siyang nakatikip sa mukha, ngunit hindi niya maalala ang nangyari sa kanya. May mga damit na panlalaki sa gilid ng kama, at hindi alam ni Emma kung nasaan sila. Binuksan niya ang pinto ng kwarto. May gumaganang diesel generator sa sahig, at may sariwang pagkain sa mesa, na labis na ikinagulat niya dahil halos nabulok na ang lahat sa lungsod. Pumunta siya sa susunod na silid kung saan nag-aahit at naglilinis si Mason. Naghanda daw siya ng tanghalian na nasa mesa. Umupo sila sa mesa, at nagsimulang kumain si Emma ng mga inihandang pagkain. Naalala niya na nagkita sila noon sa isang corporate party, ngunit hiniling niyang tandaan ang pangalan nito. Nagpakilala si Mason at natuwa siya na may mga alaala siya sa totoong buhay. Tinanong niya si Mason kung paano niya nagawa ang lahat ng ito: tubig, pagkain, kuryente. Na sinagot ni Mason na mayroon pa siyang sariling hardin sa labas, at tinanong kung paano siya nakaligtas. Sumagot si Emma na agad siyang pumunta sa kanyang bayan upang hanapin ang kanyang lola, ngunit wala siyang mahanap na buhay, at si Mason ang una niyang nakilala. Naunawaan ni Mason kung bakit hindi niya ito mahanap sa lungsod ng napakatagal. Tinanong niya kung alam niya ang nangyari, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari. Napagtanto ni Mason na wala siyang alam, at ang susunod na hakbang ay anyayahan siya na sumali sa kanya at magtrabaho bilang isang koponan. Sinabi niya na nasa kanya ang lahat ng mga kondisyon para sa buhay, at kung sila ay magkasakit, maaari nilang alagaan ang isa't isa. Ang batang babae ay ganap na walang pagpipilian. Wala na siyang mapupuntahan, at pumayag siya sa proposal nito, ngunit agad niyang sinabi na may kailangan silang linawin. Ano ba talaga ang tinanong ni Mason? Sinabi ni Emma na hindi niya siya type, at walang magiging intimacy sa pagitan nila. Hindi maintindihan ni Mason kung bakit agad niya itong naisip. Kailangan niya ng kapareha, at higit sa lahat, ng kausap, dahil katangahan na isipin ang isang nakasuot na mannequin bilang kaibigan niyang si James at nakikipag-usap sa kanya. Naalala niya ang sinabi ng kanyang amo, na hindi mo maaaring ilagay ang iyong sarili sa parehong antas ng mga ordinaryong tao. Hindi naintindihan ni Mason kung bakit agad niya itong tinatrato ng labis, ngunit sumang-ayon sa kanyang panukala. Idinagdag ni Emma na, syempre, hindi siya kakain at iinom lamang, at nag-alok na tumulong sa paligid ng bahay. Sumang-ayon si Mason dito, ngunit sinabi na magsisimula sila bukas, at ngayon ay kailangan niyang magpahinga. Nang mahigo si Mason, sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili at huwag magalit, dahil laro lang ito at walang kinalaman sa realidad,
at normal lang sa isang babae na kailangan ng personal space. Day 32. Dumating ang umaga. Nakahiga pa rin si Mason sa kanyang kama. May nangyayari sa bahay, at ang ingay ay bumabagabag sa kanya. Paglabas niya ng kwarto niya, nakita niyang may ilang box sa corridor, parang may lilipat siya. Sa ikalawang palapag, nakita niya si Emma, na nag-aayos ng mga gamit. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya. Sinabi niya na pumili siya ng isang silid para sa kanyang sarili na tirahan, at tinanggal ang lahat ng mga bagay na hindi niya kailangan mula doon, at naglagay din siya ng isang walkie-talkie sa pasukan sa silid upang makontak siya ni Mason nang hindi pumasok sa loob. Hindi ito nagustuhan ni Mason. Pumasok siya sa kwarto at tinanong si Emma kung nasaan ang mannequin niya na laging nasa kwartong ito. Sinabi niya sa kanya na nakakatakot siya sa gabi at itinapon niya siya sa kalye. Laking gulat ni Mason, dahil maaari pa sana siyang magtanong muna, ngunit nagtatakang nagtanong si Emma kung ganoon ba talaga siya kahalaga. Sinabi ni Mason na kaibigan niya ito, tulad ng sa mga pelikula, dahil hindi siya nag-iisa kung iisipin mo ang isang bagay bilang isang tao. Sinabi ni Emma na maaari niyang ibalik siya, ngunit nagalit si Mason at sinundan siya sa labas. Namuhay na siyang mag-isa sa loob ng isang buwan, at simula pa noong umaga ay hindi niya nagustuhan ang ugali ng bagong nangungupahan. Nang muntik nang lumabas si Mason, itinuon niya ang atensyon sa kahon ng mga armas. Isang araw ay nangolekta siya ng ilang uri ng baril sa himpilan ng pulisya at inilagay ang mga ito sa kahon na ito, ngunit may nawawalang Type 92 pistol na punong-puno. Agad niyang napagtanto na kinuha ito ni Emma, at lalo siyang nagalit. Pumasok siya sa kwarto ni Emma. Tinanong niya ito kung pupunta siya at magluluto para makakain sila, ngunit sinabi ni Mason na mas mabuting maglaba, maglinis, at magluto sila ng hiwalay. Tinanong niya kung bakit ganoon ang naisip niya. Sinabi ni Mason na kailangan nilang limitahan ang kanilang mga pagpupulong, para hindi siya matakot sa kanya, at hindi niya ito mapahiya. Ano ang problema? Tanong ni Emma. Siya ay isang babae, at siya ay isang lalaki, at kailangan niyang gumawa ng ilang pag-iingat, dahil wala siyang garantiya na wala siyang gagawin. Sinabi ni Mason na, syempre, naiintindihan niya na siya ay mayaman, maganda, at higit sa kanya ang katayuan, kaya malaya siyang insultuhan siya at gawin ang anumang pumasok sa kanyang isip, ngunit hindi niya lilimitahan ang kanyang sarili para maramdaman niya. Nasa kontrol, seguridad, lalo lang nadagdagan ang tensyon sa pagitan nila. Hindi sanay si Emma na sinasabihan ng mga ganyan. Sinubukan siyang pakalmayan ni Mason. Sinabi niya na maaari niyang makatitiyak na hindi siya isang maginoo, ngunit hindi rin niya ito gagawing masama. Hinihiling niya sa kanya na hindi gaanong narcissistic at mas pragmatic. Day 120. Kaya nagsimula na ang ika-120 araw ng programa. Ang lugar na ito ay kapansin-pansing nagbago mula sa kung ano ito 3 buwan na ang nakakaraan. Ang panahon ay hindi masyadong masikip, at ang baho ng kabulukan ay ganap na nawala. Si Emma ay nagtanim ng maraming halaman sa labas, at ngayon ang lugar ay tila isang tunay na paraiso. Sa kanyang mga kamay ang hardin ay umuunlad, at maraming gulay ang tumutubo. Noong unang beses silang nag-away, halos hindi sila nagsasalita. Iniisip ni Mason kung posible bang tumagal ng 3 buwan nang hindi nakikipag-usap sa sinuman. Hindi siya maaaring walang komunikasyon ng ganoon katagal. Sa sandaling nasa kotse, nagsimulang magreklamo si Mason tungkol kay Emma sa mannequin na nakaupo sa gilid na upuan, na naisip niya bilang kanyang kapatid na si James. Sinabi niya na hindi niya kailangan ng komunikasyon, na kailangan ni Mason. Ngayon ay kailangan niyang harapin ang problema sa pagkuha ng karne, na naubos na nila. Iminungkahi ni Mason na maaari siyang maghanap ng karne sa mga supermarket, kung saan maaaring nasa mga lata na natatakpan ng mga patay na langaw. Naisip din niya na makakahuli sila ng daga. Ngunit kung bigla silang nagkasakit, malamang na hindi sila gumaling. Eksakto. Naisip niya na posibleng makahuli ng isda. Bagamat lumaki ito sa larvae, mukhang nakakain ito mula sa labas. Napagpasyahan ni Mason ang lahat. Una ay nagpasya siyang bisitahin ang isang matandang kaibigan at pagkatapos ay mangisda. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na siya sa zoo. Natuwa ang Dons sa hitsura ni Mason, at ang kanilang mga pagpupulong ay nagdala ng kapayapaan sa kanilang dalawa. Niyakap ni Mason ang guni at nagulat siya na buhay pa ang guni. 2 buwan na ang nakararaan nakita siya ni Mason sa gate ng zoo. Sa sandaling iyon ay nag-e-enjoy siya sa ibang mga hayop. Sa kabutihang palad, wala pa rin siyang ganang umatake ng ibang tao at nakaligtas hanggang ngayon sa pamamagitan ng pagpapakain ng mga daga at alagang hayop. Ibinigay sa kanya ni Mason ang huling piraso ng karne mula sa freezer, hinaplos ang tigre, at hiniling na iligtas ang pirasong ito. Biglang naging maingat ang tigre, at sa isang dagandong ay sumugod siya sa gilid.
Inatake niya ang mga USA na dumaraan. Alam ni Mason na ang USA sa zoo ay walang sungay. Sila ay ligaw na USA. Sinimulan na ng kalikasan na salakayin ang sibilisasyon ng tao. Biglang nagsimulang magbago ng husto ang panahon. Nagkidlat sa langit at umugang ang kulog. Hindi maintindihan ni Mason kung paano mabilis magbago ang panahon, dahil ilang minuto pa lang ay sumisikat na ang araw. Nagsimulang umulan ng malakas at may mga bagyo ng hangin. Ito ay isang bagyo. Nagmamadaling tinungo ni Mason ang kanyang sasakyan. Sumakay siya sa sasakyan sa passenger seat, kung saan nakaupo ang kanyang imaginary friend na si James. Ang bagyo ay halos 10, ngunit ito ay hindi kapani-paniwala. Si Mason, na binigyan ng napakaraming oras na nabuhay, ay nagsimulang makalimot. Pagkatapos ng lahat, ito ay virtual reality at isang laro lamang, at ang bagyo ay isa pang pagsubok. Biglang naalala ni Mason na araw-araw na nagbibisikleta si Emma sa bundok, at ngayon ay malamang nasa pinakatuktok na siya. Agad niyang pinaandar ang sasakyan at nagmadaling umuwi. Pagdating sa bahay, nakita niyang bukas ang pinto. Isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi pa umuwi si Emma. Halos nawasak ang hardin na inalagaan ng mabuti ni Emma. Sumabay si Mason, dinurog ang mga kamatis na itinanim at pinatubo ni Emma. Naalala niya kung paano niya itinaboy ang mga daga mula sa kanyang mga mamahaling kamatis. Ngunit ngayon ay hindi na iyon mahalaga. Ang pangunahing bagay ay ang iligtas siya. Siya ay nagmamaneho sa kahabaan ng kalsada kung saan madalas na nagmamaneho si Emma pataas. Hindi huminto ang bagyo at lalo lang lumakas. Mula sa dilim sa di kalayuan, nakita niya ang malamlam na liwanag ng isang flashlight. Napagtanto niyang maaaring si Emma iyon. Agad na inikot ni Mason ang manibela ng sasakyan patungo sa hindi nakikitang glow ng flashlight. Nang makalapit, isang ganap na basang nagyelo na batang babae ang nakatayo malapit sa haligi. Si Emma iyon. Nakasuot siya ng manipis na damit na hindi man lang nagpainit sa kanya. Sa huling lakas ay humawak siya sa poste gamit ang dalawang kamay upang hindi madala ng hangin ang kanyang marupok na katawan ng babae. May malalim na hiwa sa kanang binti ni Emma kung saan umaagos ang dugo. Tumakbo si Mason sa kanya at pasimpleng bumagsak si Emma sa kanyang mga bisig. Siya ay ganap na pagod at tinanong siya kung siya ay mamamatay. Kinuha siya ni Mason ng may kumpiyansa at sumagot ng hindi. Mabilis silang nakarating sa unang bahay na kanilang nadatnan. Sinindihan ni Mason ang grill na nakatayo sa gitna ng silid malapit sa mga sofa. Hindi siya makapaniwala na may vilya sa bundok na ito. Tinanong niya si Emma kung nakapunta na ba siya dito dati. Nanginginig siya sa lamig, tahimik at hawak ng kamay niya ang nasugatan niyang binti. Napansin ito ni Mason at nag-alok na gamutin ang kanyang sugat. Ngunit mapait siyang sumagot na hindi na kailangang gawin ito. Hindi ngayon ang panahon para sa emosyon. Marahil ay nakakuha ka ng impeksyon, sabi ni Mason. Pero medyo napalakas ang sinabi ng dalaga na kakayanin niya ito. Hindi na nagpumilit si Mason at sinabi ang kanyang plano. Napakababa ng bahay na kanilang tinitirhan at marahil ay baha. At ang vilya na ito ay matatagpuan sa mataas na bundok. Kaya naman, iminungkahi niyang lumipat kaagad, tipunin ang lahat ng mga gamit na mayroon sila at manirahan sa vilya na ito. Sumang-ayon si Emma at tinanong kung ano ang kanyang gawain. Sinabi ni Mason na siya ay isang babae na may sugat sa paa, kaya nanatili siya dito at hinintay siya. Kasabay nito, pinaalalahanan siya nito na paminsan-minsang buksan ang bintana. Dahil kung hindi ito gagawin, maaari siyang malason ng carbon monoxide mula sa apoy. Hindi hamupa ang ulan at malakas na hangin. At walang naiwan na bakas ng maaraw na mainit na panahon. Paglabas ko ng Villa Mason, nagsuot ako ng jacket dahil malamig na sa labas. Ang snow ay idinagdag sa lahat ng iba pang masamang kondisyon ng panahon. Naunawaan ni Mason na kailangan niyang magmadali. Sumakay siya sa kotse niya at dumiretso sa bahay. May hanggang tuhod na ang tubig malapit sa bahay. Halos hindi binuksan ni Mason ang pinto ng bahay at pumasok sa loob. Nasira ang refrigerator. Ang lahat ng mga gulay mula sa hardin ay naanod bago ito hinog. Ang mga supply mula sa refrigerator na idinisenyo para sa 3 araw ay kakainin na sa isa. Kakaunti lang ang pagkain nila. Hindi alam ni Mason ang gagawin. Hindi na makatotohanan ang pangingisda na may ganoong kalakas na hangin. Maging ang mga butas ng daga ay binaha. Wala na silang natira. Ganyan ang buhay. Binubuo ito ng ups and downs. Dahil sa kawalan ng pag-asa, sumakay si Mason sa kotse at tinanong ang kanyang haka-haka na kaibigan na si James kung ano ang dapat niyang gawin at kung saan makakahanap ng pagkain. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, pumunta si Mason sa zoo. Nang magmaneho siya papunta sa zoo, nakaupo si Balbus malapit sa pasukan nito. Bumaba si Mason sa sasakyan at nilapitan siya at sinabing kailangan niya ng tulong niya.
Nang makalapit siya kay Guni, nasugatan siya ng husto. Sinabi niya kay Guni na maaari silang manghuli ng magkasama. Susubaybayan ni Guni ang biktima, at maaaring patayin ito ni Mason gamit ang isang baril. At kung nasaktan si Guni, maaari niya itong gamutin. Niyakap niya si Guni at gustong isakay sa kotse. Ngunit hindi natinag si Guni. Tumingin siya sa malayo at may hinihintay. Bilisan mo. Sigaw ni Mason sa kanya, dahil kapag nahawa ang sugat niya, maaari siyang mamatay. Patuloy na sigaw ni Mason sa kanya, na nagsasabing, hindi ka aso ni Hachiko. Hindi darating ang mananalo. Pilit niya itong pinaalis sa kinatatayuan niya. Ngunit sa kabila ng katotohanang ilang buwan na siyang pinapakain ni Mason, ang tigre ay umungol sa kanya at hindi umalis sa kanyang lugar. Damn yoke, sabi ni Mason. Tumalikod ito sa kanya at sinabing hindi siya makakabalik sa kanya hanggat hindi natatapos ang bagyo. Ibinaba ng Dons ang kanyang ulo sa frustration. Nilingon siya ni Mason sa huling pagkakataon. Dumudugo ang kanyang mga sugat. Walang tigil ang ulan at malakas na hangin na bumabalot sa kanyang katawan. Ngunit tapat na naghintay si Balbase, tulad ng isang tunay na tapat na aso. Papalapit na si Mason sa villa. Sinabi niya sa kaibigang si James na masyadong totoo ang larong ito. Si Emma, tulad ng Guni, kung minsan ay hindi makontrol ang kanyang emosyon. Nagtataka si Mason kung paano nagagawa ng kanyang kapatid na si James na maging kalmado. Dahil sa kakulangan ng komunikasyon, binigyang inspirasyon ni Mason ang kanyang disguised mannequin at nakipag-usap sa kanya bilang isang katumbas ng isang ordinaryong tao. Pagdating sa bahay, kinilabutan si Mason. Nakahiga si Emma sa aspalto at may balde sa tabi niya. Tinanong niya kung anong nangyari. Sumagot si Emma na gusto niyang mag-ipon ng tubig ulan dahil ayaw niyang maging pabigat. Nakangiting sabi ni Mason na nagpapasalamat sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi na siya makabangon. Lumapit ito sa kanya at biglang inihagis sa balikat niya ang marupok na babae. She screamed to let her go, dahil napagkasunduan nila na siya ang may hawak sa loob at siya ang nasa labas. Ngunit si Mason ay hindi nakinig sa kanya, at mahigpit na hinawakan ang kanyang mga balakang gamit ang kanyang mga kamay. Dinala siya sa bahay. Patuloy sa pagsigaw si Emma at sinubukang makatakas. Sa bahagyang paggalaw ng kanyang kamay ay hinamples ni Mason ang kanyang mga hita gamit ang kanyang palad. Napasigaw siya ng isang beses, ngunit sa parehong oras ay tumigil siya sa pagpigil. Itigil ang pagiging pabago-bago, sabi ni Mason. Ngayon siya ang namamahala dito, sa bahay at sa kalye. Bigla niya itong inihagis sa kama, at sinabihan siyang maghintay hanggang sa dalhin niya ang first aid kit, at kung maglakas loob siyang kumilos ng walang pahintulot, papatayin siya nito. Patuloy niyang iginiit na hindi niya kailangan ng tulong. Sumagot si Mason na siya mismo ay hindi nasisiyahang tulungan siya. Kaunti lang ang natitira nilang pagkain. Iyon ang una niyang iniisip. Mas mabuti pang gumaling ka kaagad at tigilan mo na ako sa gulo, sabi ni Mason. Kung hindi, nanganganib silang mamatay sa gutom. Nagdala siya ng cotton swab at gamot, kung saan sinimulan niyang gamutin ang sugat sa binti ni Emma. Tinanong niya ito kung saan siya maghahanap ng pagkain. Sinabi ni Mason na nakakita siya ng isang kawan ng mga USA sa lungsod, ngunit tinakasan siya ng mga ito, at bukas ay tiyak na mangangaso siya. Nagtaka si Emma kung bakit may kawan ng mga USA sa lungsod. Naglaho ang mga tao, at pinalawak lamang ng mga hayop ang kanilang tirahan. Sinabi ni Emma na ang mga ligaw na hayop ay mahusay sa pag-alala ng mga mapanganib na amoy, at sa hinaharap ay magiging napakapuyat nila kung naaamoy nila ito. Hindi sigurado si Mason tungkol dito, ngunit mayroon siyang baril. Speaking of weapons, naglabas ng baril si Mason at sinabing nakita niya ito sa ilalim ng unan ni Emma. Sinabi ni Emma na nandoon ang lahat ng bala, at hindi na niya ito kailangan. Ngunit iniabot sa kanya ni Mason ang baril. Nagulat siya at tinanong kung gusto niya itong kunin. Sinabi ni Mason na ang mga panahong ito ay mahihirap, at ang pagkakaroon ng baril sa kanyang pag-aari ay mapapawi ang anumang pagkiling. Sinabihan ni Mason si Emma na matulog ng maaga. Kailangan niyang maghanda para sa pamamaril. Araw 121. Lahat ng nasa labas ay natatakpan ng nyebe. Tumingin si Mason sa bintana at hindi makapaniwala na umuulan ng nyebe sa labas. Handa na siyang manghuli. Nakasuot siya ng maiinit na damit, nakapak na backpack, at may laman ang kanyang mga baril. Siya ay patungo sa mga bundok, kung saan naisip ni Mason na dapat mayroong isang kawan ng mga USA. Si Mason ay hindi marunong manghuli. Hindi sila kailanman nagtakda ng mga bitag, at kailangan niyang umasa lamang sa mga armas. Ngunit nag-aalala siya sa mga salita ng batang babae, na nagsabing naaalala ng mga ligaw na hayop ang amoy ng kaaway. Mula pagkabata, walang pinatay si Mason. Nag-alinlangan siya kung mayroon siyang lakas ng loob na pumatay ng USA.
Kung sakali, may dala siyang ilang fish cage. Umaasa siya na kahit papaano ay may mahulog na isda sa kulungang ito, dahil wala siyang anumang pain. Habang minamaneho ni Mason ang sasakyan, hindi man lang siya naghinala na may binabantayan siya. Ang isang grupo ng mga lobo ay naglakad din sa mga bundok upang maghanap ng biktima. Ipinarada ni Mason ang kanyang sasakyan at lumabas upang manghuli. Tahimik ang kagubatan, at malinaw na maririnig ang langgitngot ng nyebe sa bawat hakbang niya. Biglang narinig ni Mason ang tunog ng tumatakbong USA sa di kalayuan. Walang iniisip na tumakbo siya palapit sa kanila. Nakahanda na ang sandata. Tinutukan niya, ngunit nawala sa paningin ang USA. Muli niyang narinig ang USA sa malapit. Hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikita ang anino nito at hindi niya maintindihan kung nasaan ang USA. Sa tingin niya ay inaabangan ng USA ang bawat galaw niya at pasimpleng pinaglalaroan siya. Hingal na hingal si Mason. Muli niyang naisip ang mga salita ni Emma, na nagsabing ang USA ay sensitibo sa amoy ng panganib. Naisip ni Mason na ito ay isang pag-aaksaya ng oras at lakas, kaya nagpasya siyang subukang manghuli ng isda sa hola. Kahit malamig sa labas, hindi nagyelo ang tubig sa ilog. Malaki ang pag-aalinlangan ni Mason kung makakahuli ba siya ng isda na may ganoong kalakas na agos. Inihagis niya ang lambat sa ilog. Naunawaan niya na wala na siyang ibang pagkakataon na manghuli ng isda, at ito lang ang fish pond. Humigpit ng husto ang lubad ng hola, at kinaladkad niya si Mason sa tubig. Nawala niya ang kanyang tanging tangke ng isda, ngunit para kay Mason, ang pinakamahalagang bagay ay ang makaalis sa tubig. Maswerte siya. Hindi malalim ang ilog, at nakalabas si Mason. Kailangan niyang makauwi kaagad at magpainit. Nakita ni Mason ang isang USA malapit sa ilog. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata, dahil matagal na niya itong hinahanap, at hindi ngayon ang pinaka-opportune na sandali. Sinimulang hanapin ni Mason ang kanyang machine gun, ngunit nalunod ito sa ilog kasama ang tangke ng isda. Pagkatapos ay naglabas si Mason ng isang shotgun mula sa ganoong kalayuan na dapat ay nagawa niyang tamaan. Isa lang ang pagkakataon niya. Inipon ni Mason ang kanyang mga iniisip. Sa kabila ng pamamanhid ng kanyang buong katawan mula sa tubig, handa siyang bumaril. Ang USA ay kalmado at hindi nakakaramdam ng anumang panganib mula kay Mason. Nagpaputok siya. Dahil sa malakas na pag-urong, nadulas mula sa kanyang balikat ang shotgun at tinamaan ng puwitan si Mason sa ilong. Nakaligtaan si Mason, at nagsimulang tumakas ang USA. Ang dugo mula sa ilong ay nagsimulang tumulo sa sariwang nyebe. Dumudugo ang ilong ni Mason at napakasakit. Sa sandaling iyon, naisip niya na ang laro ay napakamakatotohanan. Naglakad siya papunta sa kotse niya. Sa araw na iyon, nawala sa kanya ang maraming kapaki-pakinabang na bagay. At kasabay nito, nakaramdam siya ng matinding gutom. Biglang, sa likod niya, narinig ni Mason ang tahimik na paglangit-ngit ng nyebe. Sa pagmamasid, nakita niya ang dalawang lobo, na nakakita sa kanya noong nagmamaneho siya ng kotse upang manghuli. Nai-reload na ni Mason ang kanyang shotgun, at handang labanan sila pabalik. Ngunit ang mga lobo ay lumingon at hindi sumunod sa kanya. Natakot si Mason sa hitsura ng mga lobo. Ngunit nang magsimula silang lumayo sa kanya, napagtanto niya na ang panganib ay dumaan sa kanya. Makalipas ang 30 minuto, nakauwi na siya. Mabilis siyang pumasok sa silid kung saan nasusunog ang grill, kung saan nakaupo si Emma na hiyubot-hubad, nakabalot ng kumot, sinusubukang magpainit. Pagkapasok niya, walang sabi-sabi ay nagsimula na siyang maghubad. Natakot si Emma at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Agad na sinubukan ni Mason na bigyang katwiran ang kanyang sarili at sinabi sa kanya na huwag mag-isip ng anumang bagay na bastos. Nahulog lang siya sa ilog at gustong magpainit. Tumalikod si Emma at sinabing hindi na niya kailangang magmadali at maghubad kaagad ng damit. Natakot siya sa gawin ito. Nang maghubad si Mason, nahulog ang wallet niya sa kama at bumukas. Hindi niya ito pinansin. Nakita ni Emma sa kanyang wallet ang isang litrato ni Mason na nakayakap sa isang babaeng hindi niya kilala. Yung babae mo yung nasa litrato sa wallet mo, tanong ni Emma. Ex-girlfriend, sagot ni Mason. Saka bakit kayo naghiwalay? Sinabi ni Mason na gusto niya ng isang pamilya, at para sa kanya ang relasyon ay masaya lamang. Tinanong niya si Emma kung may boyfriend na siya. John ang pangalan niya, sabi ni Emma. Siya ay isang FOD mula sa Meet at ang CEO ng isang kumpanya ng teknolohiya. Nakangiting sinabi ni Mason na marahil ay mahina na ang kanyang paningin at mahihirapan siya sa kanya, na banayad na nagpapahiwatig ng kanyang katandaan. Galit na lumingon sa kanya si Emma at sinabing wala siyang karapatang kutsain siya dahil boss niya ito. Hubad-hubad na umupo si Mason sa harapan niya at hindi niya inaasahan na bigla siyang lilingon at titingin sa kanya.
Nang makitang hubot-hubad si Mason, tinakpan niya ng dalawang kamay ang mga mata at sinabing hindi niya sinasadya. Dahil itinaas niya ang kanyang mga braso, nahulog ang kumot mula sa kanyang mga balikat. Tiningnan ni Mason ang kanyang hubad na nababanat na mga suso at hindi maalis ang kanyang mga mata. Hindi agad namaalaya ni Emma na nakaupo na pala siya sa harapan niya na hubot-hubad. Nang alisin niya ang mga kamay sa kanyang mga mata, nakita niyang panay ang tingin ni Mason sa kanyang dibdib. Bigla niyang kinuha ang t-shirt ni Mason at ibinato sa kanya sabay bulalas, tumalikod. Iniwasan ni Mason ang t-shirt na ibinato sa kanya, ngunit sa kanyang paningin ay nasa kanya pa rin ang malalaking suso ni Emma. Ito ay kamanghamanghang. Araw 122. Gumapang si Mason sa kagubatan ng nyebe. Hindi siya sumuko sa pagsisikap na matuntan ang USA. Malapit na siya sa kanila, at naiintindihan niya na kung gumapang pa siya palapit, maaari silang magtago sa kagubatan at ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Si Mason ay hindi kailanman nagpaputok ng isang tunay na sandata bago at hindi sigurado sa kanyang katumpakan. Kasabay nito ay nagpaputok siya mula sa isang shotgun, na ganap na hindi angkop para sa long-range shooting. Isang putok ang umalangaw. Tumingin si Mason sa malayo at napagtanto niya na kung hindi siya makalapit, mamamatay lang sila sa gutom. Day 124. Nagsimula silang makipag-usap ng higit pa. Panay ang benda ni Mason sa kanyang binti, at hindi nagreklamo si Emma na dumating siya na walang dala. Si Emma ay napakatalino, ngunit napaka-independent rin. Hindi sinabi ni Mason sa kanya ang tungkol sa Wolfpack. Dahil sa kanyang karakter, kailangan niyang pilitin ang sarili na managot. Ngayon lang humihina si Emma, at ang kanyang mga sugat ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng paggaling. Matagal-tagal na rin nang hindi sila nakakain ng normal. Sinubukan ni Mason na pakalmayan si Emma. Tiyak na magiging maayos ang lahat bukas. Naglagay pa siya ng bitag. Ito ay isang ordinaryong hukay ng lobo, isang malalim na butas na natatakpan ng nyebe, sa ilalim kung saan may mga matutulis na pusta. Naglagay siya ng mga dahon ng letsugas sa naalikabok na nyebe upang maakit ang mga USA. Sinabi ni Emma na dapat ay tinalakay niya ito sa kanya, dahil nangangailangan ng maraming pagsisikap at lakas upang makagawa ng gayong bitag. Tama siya. Walang sapat na lakas si Mason para makabuo ng pangalawang bitag. Bukas ang lahat ay magpapasya, buhay o kamatayan. Dumating ang isang bagong araw at minamaneho ni Mason ang kanyang sasakyan sa kagubatan. Nagmaneho siya hanggang sa bitag na kanyang ginawa, bumaba sa kotse, at nakitang gumana ang bitag. Lumapit siya, ngunit wala sa ilalim. May mga bakas ng dugo sa pinakasulok. Natuwa si Mason. Nangangahulugan ito na ang hayop ay nahulog pa rin sa isang bitag, at ngayon ay kailangan nating sundan ang landas nito. Punong-puno siya ng pag-asa na ang nakasalubong niyang USA ay nasugatan ng husto at nahulog sa malapit. Kung tutuusin, kung mayroon lamang silang isang USA, nakaligtas sila. Sa paglalakad pa ng kaunti ay nakita na niya ang bangkay sa di kalayuan. Ngunit nang makalapit siya, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata, dahil kinakain na ng mga lobo ang bangkay ng USA. Sa galit, kinuha ni Mason ang kanyang shotgun at nagsimulang bumaril ng random. Sumigaw siya, "Lumabas ka! Ito ang aking biktima." Si Mason ay napalampas ng higit sa isang beses, at ang parehong mga lobo, na dinadala ang mga labi ng bangkay ng USA, ay tumakas. Naubos ang mga cartridge sa bolitas at napaluhod si Mason. Nanlumo siya. Nasira lahat ng pag-asa niya. He tried his best to hide his emotions dahil laro lang yon. Ngunit nangingibabaw ang emosyon, at napasigaw siya sa kawalan ng pag-asa. Araw 126 si Mason ay nakaupo sa tabi ng kama ni Emma. Alas 7 na ng umaga. Sa nightstand sa tabi ng kama, may isang kamatis at isang dahon ng letsugas. Ito ang kanilang huling pagkain. Sinabi ni Emma na hindi siya tumulong sa mahabang panahon, at sa makatuwid ay hindi siya karapat-dapat sa isang bahagi. Sinabi ni Mason na hindi niya kukunin ang pagkain ito, dahil nasa bingit ng kamatayan si Emma. Nahihiya si Emma, dahil wala pang nag-aalaga sa kanya ng ganoon noon. Sa katunayan, nabuhay siya sa kanyang buong pagkabata sa ilalim ng mahigpit na kontrol. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang pagkabata sa nakakulong sa kanyang silid. Sinabi sa kanya ng kanyang ama kung ano ang dapat niyang gawin at kung ano ang hindi. Madalas niyang iniisip kung ano ang nangyayari sa labas ng bintana, at kung bakit hindi siya makalabas at maglaro tulad ng kanyang mga kapatid. Ngunit pinagbawalan siya ng kanyang ama na isipin ito. Sinabi ng kanyang ama na maya-maya ay iiwan niya ang pamilya, tulad ng kanyang ina, na ikinakalat ang kanyang mga paa kung saan-saan. Inobligo siya ng kanyang ama na maging isang normal na tao at makinabang sa pamilya. Walang tigil ang kanyang ama sa pagpapahiya at pangungutya sa kanya.
Ang kalungkutan ay isang mabuting guro para kay Emma. Ang lahat ng kanyang pagtitiwala ay palaging nasa katotohanan na wala siyang maaasahan sa buhay. Palagi siyang nag-iisa. Matapos ang sinabi, tinanong ni Emma kung iniisip niya ba siya tulad ng ginawa niya sa buhay niya. Siyempre hindi niya inaasahan na maririnig ang mga ganoong revelasyon mula kay Emma. Ngunit kasabay nito ay sinabi niyang hindi naging madali para sa kanilang lahat. Sinubukan ni Mason ang kanyang makakaya araw-araw, ngunit hindi siya pinahahalagahan. At ngayon hindi niya alam kung dapat ba niyang subukan. Tinanong ni Emma kung may kakaiba sa kanya na wala sa ibang tao. Isa lang ang pumasok sa isip niya. Kung may tiwala siya sa isang bagay, hinding-hindi siya susuko. Sinabi ni Emma na kailangan niyang subukang tumayo. Kung tutuusin, kung hindi mo susubukan na higaitan ang iba, walang makakapansin sa iyo, at hindi ka makikilala ng iba. Ang kalungkutan ay nakatulong kay Emma na lumiwanag. Kung tutuusin, dapat ay naiintindihan na niya ang gagawin noong ipinaglalaban niya ang kanyang buhay. Tinanong ni Mason kung tinulungan niya itong mabuhay. Magkakaroon kaya siya ng approval sa kanya? Gusto niyang purihin siya ng manager, para sabihin ng board of directors, napakagaling mong Mason. Kung wala ka, matatapos din ang lahat. Sinabi ni Emma na kung tutulungan niya itong mabuhay, hindi siya mag-iisa. Pagkatapos ay oras na para sa akin, sinabi sa akin ni Mason. Kumuha siya ng dahon ng lettuce sa nightstand at sinabing bago umalis. Kung hindi siya bumalik sa ikatlong umaga, mayroong isang suburb sa silangan ng cottage na ito kung saan mayroong isang maliit na ilog. Doon niya makikita ang katawan nito. Lumabas siya ng kwarto at sinara ang pinto. Si Emma ay naliligaw. Bumaba si Mason sa kanyang sasakyan kung saan niya kinuha ang dummy. Binuhat niya ito papasok ng bahay, at sabay sabing tama si Emma. Hindi niya kinailangang ipaglaban ang anuman. Inilagay niya ang mannequin sa rehas na nasa balcony. Sa larong ito, palagi siyang nagrereklamo sa dummy na ito, na iniisip na siya ang kanyang kapatid na si James. Palagi niyang sinisikap na lumayo sa maingay na kapaligiran at umiwas sa mahihirap na tanong kung saan kailangan niyang pumili. Ngunit naunawaan ni Mason na kaya niyang ayusin ang lahat. Ang relasyon sa pamilya, pag-aaral sa paaralan, pagdadala ng kasintahan. Ngunit sa huli, patuloy na nasusumpungan ni Mason ang kanyang sarili sa isang sulok at patuloy na nagrereklamo tungkol sa hindi patas na mundo. Determinado siyang hindi na siya magrereklamo. Determinado na baguhin ang kanyang pagkatao, itinulak niya ang mannequin gamit ang kanyang kamay, at nagsimula siyang mabilis na mahulog sa bangin. Nakatulog si Emma, na panaginipan ang grill na nagpapainit sa kanilang bahay. Pagkatapos ay kumuha siya ng kutsilyo. Lumapit siya kay Mason, na nakahiga sa sahig. Itinaas niya ang kanyang kamay habang nakataas ang kutsilyo, at sinimulan niya itong putulin. Nagising siya bigla at sumigaw. Natakot siya. Napagtanto niya na isa lamang itong panaginip. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan, na naginip siya. Naalala niya ang sinabi ni Mason na ang katawan nito ay hihiga sa tabi ng ilog. Hindi niya kayang isipin na kapag namatay si Mason, kailangan niyang kainin ito para mabuhay. Araw 127. Si Mason ay malapit sa ilog, at isang plano ang dumating sa kanya. Sa unang pagkakataon na siya ay dumating sa ilog, siya ay naging malapit sa USA. Hindi pa siya nakakalapit ng ganito. Ibig sabihin, tinatakpan ng tubig ang amoy nito. Alam niyang masyadong delikado ito, ngunit wala siyang pagpipilian. Samantala, hindi makatulog si Emma. Ang boses ng kanyang ama ay umalangaw sa kanyang ulo, na nagsasabing siya ay mukhang nakakaawa. Sinimulan pa niyang makita ang kanyang ama, na paulit-ulit na nagsasabi na dapat ay nakinig siya sa kanya. Ngayon siya ay isang non-entity. Dahil lang sa hindi niya ginawa ang gusto niya. Kinaway-kaway ni Emma ang kamay sa direksyon niya at sumigaw, "Umalis ka." Napagtanto niya na ang mga guni-guni na ito ay nagsimulang lumitaw dahil sa gutom. Inilagay ni Emma ang kanyang kamay sa huling kamatis sa nightstand. Naalala niya na gustong marinig ni Mason ang papuri ng kanyang amo. Nangako siyang magtatagal ng 2 araw. Ngunit gawin man niya ito o hindi, dapat siyang magpatuloy na mamuhay ng mag-isa. Lumipas ang ilang oras. Nakahiga lang si Emma. Hindi siya makatulog dahil sa gutom. Bigla siyang nakarinig ng kaluskos malapit sa kama. Bahagyang binuksan ni Emma ang kanyang mga mata, nakita ni Emma ang isang daga na sumisinghot ng kamatis na nakahiga sa nightstand. Isa pang hallucination. Ikinwento ng kanyang ama kung paano niya dapat ikasal si John. Kung tutuusin, napakayaman niya at malapit ng mamatay. Upang siya ay mapang-asawa niya, siya ay dapat na maayos at hindi nagkakamali. Ang kanyang ama ay patuloy na iniinsulto sa kanya at sinabi sa kanya na hindi siya maaaring maging malakas. Nagpapanggap lang siya na malakas siya, pero sa totoo lang hindi.
Sinabi niya na mamamatay siya sa kama na ito, pagkatapos ay kakainin siya ng mga daga. Ito ang nagdudulot sa iyo kapag gusto mo ng kalayaan, sabi ng kanyang ama. Samantala, malapit sa ilog, natagpuan ng USA ang isang dahon ng litsugas na nakalatag sa nyebe, at sinimulan niya itong nguyain. Bumunot si Emma ng baril sa ilalim ng kanyang unan at itinutok ito sa kanyang ama. Sinabi niya na maaari siyang mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan, ngunit bago iyon, siya ay magiging mapayapa. Dahil hindi niya sinunod ang utos nito, hindi niya kailangan ng sinumang magligtas sa kanyang buhay. Napansin ng USA si Mason na nakatutok sa kanya ng baril. Isang putok ng baril ang tumunog, at isang putok ng baril. Isang patay na USA ang nakahiga sa nyebe. Nagsimulang maghukay si Mason mula sa ilalim ng nyebe. Lumapit siya sa USA, ipinatong ang kamay sa ulo nito. Hindi na ito humihinga. Hindi napigilan ni Mason ang kanyang emosyon at napasigaw siya sa tuwa sa buong kagubatan. Sinimulan ni Emma na kainin ang huling kamatis, at kasabay nito, iprito ang napatay na daga sa grill. Bago matapos ang kamatis, narinig niyang may pumasok sa bahay. Si Mason iyon, nakarinig ng amoy ng pagkain sa bahay. He chuckled and quietly said na kung alam niya lang na kumain na siya, hindi sana siya nagmamadali. Pagkatapos nito ay patay na siyang bumagsak sa sahig. Tumakbo si Emma sa kanya at tinanong kung ano ang nangyari. Sinubukan niyang baligtarin siya. Nagsimulang pumutok ang kanyang damit at nahulog ang yelo sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, kinatay na ni Emma ang USA at isinabit ang karne upang matuyo. Nag-init siya ng tubig sa grill at ibinuhos sa banyo kung saan nakahiga si Mason. Sinubukan niyang kausapin ito, ngunit hindi ito sumasagot. Bigla niyang hinawakan ang kamay niya, at tahimik niyang sinabi ang pangalan niya. Lumapit ito sa kanya. Tinanong niya ito kung mayroon siyang pagsang-ayon. Agad niyang sinimulan siyang purihin, sinabi na siya ay dakila, at kung hindi dahil sa kanya, siya ay namatay ng buo. Umiti si Mason. Natuwa siya sa sinabi ni Emma. Ang huling sinabi sa kanya ng dalaga noong naghiwalay sila ay, wala ka. Ano ang punto ng patuloy na pakikipag-usap? Napakahirap para kay Mason na makakuha ng pag-aproba ng sinuman sa mundong ito. Sumang-ayon si Emma sa kanya. Maya-maya, naghanda ng sopas si Emma. Tinawag niya si Mason para kumain. Ilang metro ang layo nito sa kanya sa kama, ngunit hindi sumagot. Lumapit si Emma sa kanya at inilapit ang kamay sa ilong nito. Nakahinga pa siya. Sinabi ni Emma na babayaran niya ang kanyang utang. Magaling siya. Pinakain niya ito ng sopas. Pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at hinalikan siya. Lumipas ang ilang oras. Nanlamig pa si Mason pero tinakpan na siya ni Emma ng 3 kumot. Nanginginig si Mason sa lamig. Hindi makayanan ni Emma na panuurin siyang nanlamig. Wala siyang nakitang ibang paraan palabas. Hinubad ni Emma ang kanyang damit, inihagis sa sahig, saka agad na hinubad ang kanyang panty at bra na tinapon din niya sa isang tabi. Humiga siya sa ilalim ng mga kumot sa tabi ni Mason, niyakap siya, at sinimulan siyang painitin ang kanyang katawan, na sinasabing magiging maayos ang lahat sa kanya. Dumating na ang ika-130 araw. Nagising si Mason at may naramdaman sa likod niya. Si Emma iyon. Nagulat siya at napahiya. Ang kanyang matigas at malalaking suso ay mahigpit na nakadikit sa kanyang likuran, na nagpagapang sa kanyang balat. Umaasa siyang hindi siya maninagas. Nagising din si Emma at tinanong kung gising na si Mason. Sinimulan niyang tanggalin ang kamay niya. Ngunit hinawakan siya ni Mason at ibinalik sa kanyang katawan. Pagkasabing hindi pa siya ganap na gising, agad niyang napagtanto na kalokohan pala ang sinasabi niya, at baka isipin niya na mayroon itong lihim na motibo. Binitawan niya ang kamay niya at hindi ito inalis ni Emma. Tinanong niya kung bakit nakipaghiwalay si Mason sa kanyang kasintahan. Sinabi ni Mason na ang kanyang kasintahan ay lumilipad at ayaw ng isang seryosong relasyon, hindi katulad niya. Gusto lang niyang bumuo ng pamilya. Tahimik na sinabi sa kanya ni Emma sa kanyang tainga na gusto rin niya ito. Hindi inaasahan ni Mason na maririnig ito mula sa kanya, dahil kanina pa niya sinabi na gusto niyang patunayan sa buong mundo na siya ay nag-iisa. Sinabi ni Emma na ito ang magiging patunay niya. Ang pagiging isang malakas na babae ay katulad ng pagiging single. Ang pagiging matatag ay isang landas lamang kung saan makakatakas ka mula sa pagkaalipin. She needed to stick to this path, not think about anything else, tumakbo ka lang. Hindi ba siya tumatakbo mula sa isang pagkaalipin patungo sa isa pa sa lahat ng oras? Sa huli, hindi alam ni Emma kung maituturing siyang malakas noong hindi pa niya nagawang pumili para sa kanyang sarili. Hindi siya maintindihan ni Mason, hindi siya nagkaroon ng sariling paraan. Sa wakas, tinanong niya si Mason kung gusto nitong bumuo ng pamilya kasama niya.
Hindi ito inaasahan ni Mason at hindi niya agad alam ang isasagot. Humingi siya ng paumanhin sa kanya at sinabi na siya ay malamang na nagmamadali. Hinawakan ni Mason ang kamay niya at sinabing marami rin siyang problema sa buhay. Ngunit ang pinakamahalagang layunin ay lumikha ng kanyang sariling pamilya. Ang pamilya ang nagpapanatili sa kanya sa pagsulong. Naging magiliw at madamdamin silang naging malapit. Ang kanilang mga katawan ay nagsanib sa isang solong kabuuan, tulad ng dalawang kalahati ng isang kabuuan. Si Mason, na nasa itaas, naramdaman niya ang kanyang kawalan ng karanasan na humahadlang sa kanya, hindi alam kung paano maayos na mapagtanto ang pag-ibig sa isang batang babae. Gayunpaman, nadama ni Emma na oras na para gawin ang inisyatiba sa sarili niyang mga kamay. Bigla niyang binaliktad si Mason, na nakakuha ng mataas na kamay. Ngayon siya ay nakaupo sa kanya. Nang ibabaw ang excitement kay Mason at maingat niyang tinanong si Emma kung tiwala siya sa kanyang mga kakayahan. Bilang tugon sa kanyang pagdududa, tiyak na sinampal siya nito sa pisngi. Ang sampalan ay nagpapahiwatig na ang kanilang relasyon ay hindi pa kasal, ngunit isang paggalang sa isa't isa at suporta. Sa kanyang mga salita, sila ay pinagsama sa ganap na pagkakaisa. Naramdaman ni Emma ang presensya nito sa loob niya, at ang kanyang katawan ay napuno ng panginginig ng kaligayahan, tulad ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Nagsimulang magsagawa ng matitinding galaw si Emma na nagbigay sa kanilang dalawa ng hindi maipaliwanag na kasiyahan. Si Mason, na hindi pamilyar sa gayong mga karanasan, ay mabilis na naabot ang kanyang limitasyon sa ilalim ng impluwensya ng bagyong ito ng mga pagpindot. Ang eksena ay bomb-alot sa kanilang dalawa ng isang mahika na tumatagos sa bawat himaymay ng kanilang pagkatao. Napakalakas at kapanapanabik na ito ay natapos ng napakabilis. Habang siya ay nakahiga sa kanya, naalala niya ang nangyari sa kanya noong kanyang kabataan. Nakagapos siyang nakaupo sa kwarto ng kanyang ama. Sinabi ng ama na ang mga bata ay mabilis na lumaki, at bago pa man siya kumurap, si Emma ay nasa hustong gulang na. Dumating na raw ang panahon para matikman ni Emma ang pagiging adulto. Ngayon ang huling aralin niya. Malakas na pinapasok ng ama ang mga nakatayo sa kabilang pinto. Isang batang lalaki at babae ang pumasok sa silid at magalang na binati ang ama ni Emma na parang boss nila. Inutusan niya silang magmahalan sa sopa. Ang mga kabataan ay masunuri na nagsimulang magubad at sinimulan ang proseso. Takot na takot si Emma sa mga sandaling iyon. Pumikit siya at tumalikod dahil ayaw niya itong tingnan. Ngunit malakas na inikot ng kanyang ama ang kanyang ulo at pinilit siyang tingnan kung ano ang nangyayari. Sinabi niya na ang matandang John ay maaaring magkaroon ng mga problema sa paggalaw, kaya kailangan niyang umupo at bantayan ang proseso. Ang sabi ng ama ay magmukha na silang magkamag-anak. Ngayon ang kanyang pangalan ay magiging Emma. Si Emma, na may pait sa kanyang mga mata, ay naalala ang mga pangyayaring nangyari sa kanya ilang taon na ang nakararaan. Gamit ang kanyang kamay, naramdaman ni Mason ang isang basang bahagi sa kumot at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Dalaga rin si Emma. Day 160 Mason ay nakatira kasama si Emma sa loob ng isang buwan na ngayon. Talagang nagustuhan niya ang buwang ito. Sa kasamaang palad, ang frostbite ay nag-iwan ng marka, at madalas na hindi niya maramdaman ang kanyang kanang binti, ngunit gayunpaman ay nakakapagtrabaho. Matagal nang wala si Venison. Naging yelo ang ilog dahil sa mababang temperatura, at ang pangingisda sa yelo ang naging pangunahing pinagkukunan nila ng pagkain. Ayaw din ni Emma na maupo, at si Mason ay nakipagtulungan sa kanya upang magtayo ng isang greenhouse. Pinigilan ni Emma si Mason. May regalo daw siya sa kanya. Wala siyang ideya na eksaktong ganito ang ibibigay sa kanya ni Emma. Makalipas ang ilang oras ay nanghuhuli na siya at nagbabaril ng USA. Ang regalo ni Emma ay isang balahibong kapa na gawa sa balat ng unang USA na pinatay niya. Hindi niya maisip na ang biktima na muntik na siyang mamatay ay madali na niyang mapupuntahan. Inilagay niya ang USA na pinatay niya sa kanyang sasakyan at umuwi. Sa daan ay dumaan siya sa isang haligi. Bumabalik ang mga alaala sa kanya sa panahon ng rumaragasang bagyo, natagpuan niya si Emma sa mismong haliging ito. Sa pagmamaneho sa aking lumang apartment, iginuhit niya ang pansin sa eroplanong tumama sa gusali sa kanyang unang araw sa laro. Dumating si Mason sa Family Zoo, ang tahanan ng kanyang kaibigang si Goonie. Sinimulan niyang tawagan ang tigre dahil dinalhan niya ito ng bahagi ng pinatay na USA at gusto niya itong pasayahin. Bigla siyang nakarinig ng ungol sa malapit. Hindi lang ungol ng tigre. Nagmamadaling pumasok sa holo kung saan nakatira si Dons, nakita niya ang 4 na lobo na ngumunguya mula sa magkaibang panig ng tigre na nakahandusay sa lupa. Biglang inalis ni Mason ang shotgun sa kanyang balikat, at sinimulan niyang barilin ang mga lobo. Kapansin-pansing bumuti ang kanyang kakayahan sa pagbaril, at nagawa pa niyang sugatan ang 2 lobo.
Gayunpaman, lahat sila ay tumakas. Natutuwa siya na nagawa niyang itaboy ang mga lobo. Lumapit si Mason kay Goonie, ngunit napakagat siya. Ang mainit na dugo ay umagos mula sa kanyang mga sugat papunta sa nyebe. Ni hindi makabangon si Dons. Bahagyang nakamulat ang kanyang mga mata, at ang buhay ay bahagyang naglalaho sa kanya. Naalala ni Mason, na may luha sa kanyang mga mata, ang kanilang unang pagkikita, kung paano niya hinaplos ang kanyang bibig at pinakain siya ng sariwang karne. Sorry late ako, sabi ni Mason. Tahimik na umungol ang tigre, nang hihina sa sakit. Tumayo si Mason at kinuha ang kanyang shotgun sa kanyang balikat. Itinutok niya ito sa tigre at sinabing, hindi na masakit, bata. Mamimiss kita, at siguradong ipaghihiganti kita. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Pumikit si Mason at nagpaputok. Makalipas ang ilang oras, nakahiga na si Mason sa banyo ng kanyang bahay. Nakahiga si Emma sa likuran niya, ipinulupot ang kanyang mga binti sa kanya, at sa harap ng mga mata ni Mason ay may isang eksena na may isang sugatang Goonie. Hindi maintindihan ni Emma kung ano ang bumabagabag sa kanya, na sinagot ni Mason na hindi ito ligtas sa kalye, at ayaw niyang lumabas si Emma nang wala siya. Ayaw niyang may mangyari kay Emma. Pumayag naman si Emma at sinabing marami siyang gagawin sa mga gulay sa shed. Inihilig niya ang ulo sa kanya at muli silang naghalikan. Sa pagkakataong ito ay lumingon sa kanya si Mason at nasa ibabaw. Sinimulan niyang halikan ang kanyang leeg at dahan-daang bumaba sa kanyang nababanat na basang dibdib. Ngunit hindi niya iniisip ang tungkol sa pag-ibig, pangangaso ang nasa kanyang ulo. Pinasok na siya nito, at ang matinding paggalaw ay naging dahilan ng pagtilamsik ng tubig mula sa banyo sa sahig. Ngayon ay may pamilya na siya, at hindi niya hahayaang dumating ang kapahamakan sa kanya. Napaungol si Emma sa sarap at lalo pang napapakamot sa likod. Ipaglalaban ni Mason ang kanyang pamilya hanggang sa huling patak ng dugo. Ngayon ang mga lobo ay kanyang biktima. Naunawaan ni Mason na gagamitin niya ang kapa na ibinigay ni Emma sa kanya upang manghuli ng mga lobo. Nang manghuli ng mga USA ang mga lobo sa kagubatan, hinihintay na sila ni Mason sa mga palumpong. Sinugod siya ng isa sa mga lobo, ngunit walang awa ang putok ng baril. Ang natitirang mga lobo ay tumakas. Inilabas ni Mason ang kanyang kutsilyo sa pangangaso at pinatay ang isa sa kanyang mga kaaway minsan at para sa lahat. Muli siyang nakahiga sa kanyang kama, puno ng puot ang kanyang mga mata. Iniisip ni Mason kung paano niya matatapos ang mga natitirang lobo. Inistorbo siya ni Emma. Sinabi niya na ngayon siya ay medyo hiwalay, at kung sasabihin niya sa kanya kung ano ang nangyayari sa kanya, matutulungan niya siya. Walang pakundangan na sumagot si Mason na hindi niya ito matutulungan na harapin ang mga lobo. Medyo nasaktan si Emma at tumahimik. Napagtanto ni Mason na hindi siya dapat sumagot ng bastos, pagkatapos ay niyakap niya ito ng nakangiti at sinabing kaya niya ang mga lobo. 3 na lang silang natitira. Nagsimula muli ang pamamaril. Narinig ng mga lobo ang paglapit ni Mason, at nagsimula silang tumakbo palayo sa iba't ibang direksyon. Ang isa sa mga lobo ay huminto sa mga palumpong. Nagsimula siyang sumangot. Sa mga palumpong nakita niya ang mukha ng kanyang kamag-anak. Pagkatapos ay nagsimula siyang dahan-daang tumakbo palapit sa kanya. Ngunit ang barrels ng isang shotgun ay lumabas mula sa mga palumpong, at isang malakas na putok ang tumunog, na naging sanhi ng pagkahulog ng lobo sa lugar. Ang natitirang 2 lobo ay nagsimulang manood kay Mason. Ngayon ay mayroon na siyang 2 kapa. Ang isa sa kanila ay mula sa balat ng isang pinatay na USA, at ang pangalawa mula sa unang napatay na lobo. Ang 2 lobo ay agresibo. Ngayon ang pangunahing target nila ay si Mason. Ika-170 araw. Nagpractice si Mason ng pagbaril ng mga bote sa kanyang bakuran. Hindi niya mahanap ang natitirang 2 lobo. Parang nawala na sila. Naalala niya ang mabangis nilang mga tingin, at kung hindi niya papatayin ang mga ito, baka mapunta siya sa parang Goonie. Para sa kapayapaan ng isip, kailangan ni Mason na wakasan sila. Nilapitan siya ni Emma mula sa likuran. Nagluto siya ng steamed fish at grilled meat. Nais niyang pahalagahan ni Mason ang kanyang kakayahan sa pagluluto. Tumanggi si Mason. Mag-iimpake daw siya ng tent at aalis ng ilang araw. Nalungkot si Emma nang marinig niya ang tungkol dito. Ilang araw na ring umaalis si Mason ng madaling araw at late na umuwi. Ni hindi sila makakain ng sabay. Sorry, sabi ni Mason. Mayroon siyang hindi natapos na gawain na kailangan niyang gawin upang mapanatili silang ligtas. Tumalikod na si Emma at aalis na sana. Ngunit ang kanyang emosyon ang pumalit. Tumingon siya at sumigaw, "At least tell me what's wrong." Hindi masabi sa kanya ni Mason dahil mag-aalala siya. Tumalikod na siya at nagsimulang umalis mag-isa. Tumayo si Emma at umiyak. Day 173, nagising si Emma sa kanyang kama.
Tumingin siya sa bintana, ngunit ang bintana ay natatakpan ng mga stick. Hinarang ni Mason ang lahat ng bintana ng bahay gamit ang mga patpat. Lumabas si Emma at tinanong siya kung bakit niya ito ginagawa, nag-aatubili na sagutin ang tanong na iyon. Sinabi ni Mason na pinapalakas lang niya ang kanilang mga bintana at malapit nang matapos. Nagalit si Emma sa kanya. Matigas niyang sinabi na ayaw niyang protektahan siya nito. Tumalikod si Mason at nakangiting sinabing tigilan na ni Emma ang pagbibiro. Hindi nagbibiro si Emma. Ipinakita niya sa lahat ng kanyang hitsura na siya ay seryoso. Bumabalik na raw sila sa relasyon nila noong unang buwan, na parang walang nangyari sa kanilang dalawa. Seryoso niyang sinabi na ginagamit lang siya ni Mason at ayaw niyang bumuo ng pamilya dahil ganito ang ugali niya ngayon. Sinabi ni Mason na ginagawa niya ang lahat ng ito para lamang sa kapakanan ng kanilang pamilya. Hindi nakatiis si Emma at nagsimulang humingi ng paliwanag kay Mason. Gusto niya ng kahit konting paggalang sa kanya. Nagsimula ring magtaas ng boses si Mason at sinabing wala siyang paraan para matulungan siya. Nakakatulong lamang siya sa pamamagitan ng pananatili sa bahay at pagpapahinga hanggang sa matapos siya. Tahimik na tumayo si Emma. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa pagkadismaya, na parang isang maliit na kuting. Walang sapat na mga kuko si Mason, kaya naisip niyang kailangan niyang dumaan sa isang tindahan ng hardware. Nilampasan siya ng dalawang lobong ito. Parami ng parami ang nyebe. Di nagtagal ay naging puti ang lahat sa paligid, at ang mga riles, na mahirap nang makita, sa wakas ay natatakpan ng nyebe. Ang temperatura ay lumalapit sa -30 degrees at patuloy na bumababa. Wala nang saysay ang pangangaso. Ang pinakamalaking problema ay kung paano magpainit ng bahay. Para naman sa dalawang lobo, kailangan niyang palakasin ang mga bintana at pintuan ng bahay. Nagsisimula ng kabahan si Emma at si Mason ay ayaw makipagtalo sa kanya tungkol dito. Dumating si Mason sa hardware store. Ang tindahan na ito ay lubos na pinananatiling maayos at mayroong lahat ng kinakailangang kasangkapan. Mga pako, alambre, decorating tape. May nakitang libro si Mason. Ito ay isang manual para sa pagseserbisyo sa mga generator ng diesel. Hinubad niya ang kanyang guwantes at nagsimulang magbuklat ng libro. Biglang nagsimulang gumana ang TV sa tindahan. Lumitaw sa screen ang administrator ng laro. Nakalimutan na ni Mason na isa lang itong laro. Dumating siya bilang paalala na isang linggo na lang ang natitira bago matapos ang laro. Kailangang maging handa si Mason na umalis sa laro. Tumayo si Emma sa labas ng bahay at nagsulat ng note. Kinuha niya ang mga gamit niya at isinakay sa kotse. Sa tala, isinulat niya na kailangan nila ng oras upang huminahon ng kaunti. Aalis siya para maghanap ng bagong lugar, at hindi siya dapat hanapin ni Mason. Dahil sa galit, binasag ni Mason ang TV kung saan ipinalabas ang paalala. Inipon niya ang lahat ng kinakailangang bagay sa isang bag at naunawaan na niya ngayon kung paano niya maaayos ang generator. Malapit sa tindahan, narinig niya ang nakakatakot na ungol na tumagos sa hangin, tulad ng boses ng kalikasan na pinupuno ang espasyo ng mystical tension. Ang dalawang makapangyarihang lobo na pumasok sa tindahan ay ang sagisag ng uhaw sa paghihiganti at kawalang sigla. Hindi makapaniwala si Mason sa kanyang mga mata na nakita nila siya. Pinatay niya ang dalawang miyembro ng kanilang pamilya, at gusto ng mga lobo na maghiganti. Nagulat sila kay Mason parang bagyong paparating sa madilim na gabi. Sa sandaling nagawa niyang makalapit sa kanyang shotgun, ang mga lobo ay nasa malapit na, nakatayo sa harap niya, na humaharang sa daan patungo sa kalayaan. Ang shotgun, isang makapangyarihang sandata, ay naging isang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng tensyon na ito, na parang isang simbolo ng posibilidad ng pagkawasak o kaligtasan. Medyo naging tense ang sitwasyon. Si Mason, na puno ng determinasyon at walang takot, ay handang turuan sila ng leksyon. Siya ay sumugod sa labasan, masigasig na nagsusumikap na maabot ang iyong sasakyan, tulad ng isang isla ng pag-asa sa dilim ng panganib. Gayunpaman, ang malalim na nyebe na nagtatago sa butas ay naghihintay sa kanya, at pinilipit ni Mason ang kanyang bukong-bukong at bumagsak sa lupa. Ang isa sa mga lobo ay agad na sumugod sa kanyang likod, nakita ang kanyang pagkakataon. Hinawakan ng lobo ang balat ng USA sa kanyang bibig at kinaladkad ito nang hindi binibitawan. Hinawakan ng pangalawang lobo ang kanyang binti, ayaw bitawan ang kanyang biktima. Kinalas ni Mason ang balat ng USA. Inihagis sa gilid ang lobo na humihila sa kanya. Kinamples ni Mason ang pangalawang lobo gamit ang kanyang bag, dahilan para mahulog ito. Kinuha ang kanyang kutsilyo, pinisil ito ni Mason sa kanyang kamay, naghahanda para sa isang mapagpasyang paghaharap. Ang labanan ay naging isang tunggalian sa kamatayan, kung saan ang bawat suntok ay isang tunay na hamon.
Tumakbo ang pangalawang lobo at kinagat siya ng malalim sa likod. Umikot si Mason, inihagis ang kanyang paa sa direksyon ng kanyang umaatake, sinusubukang panatilihin ang kanyang lakas at kagustuhang manalo. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay natuklasan niya na ang talim ng kutsilyo ay naputol, na nag-alis sa kanya ng kanyang pangunahing sandata. Ang lobo, na pinalakas ng loob ng kalamangan na ito, ay sumugod kay Mason ng may mas matinding pagsalakay, na parang buhay na apoy sa kanyang mga mata. Napagtanto ni Mason na ang laban na ito ay naging labanan ng buhay at kamatayan. Kinagat siya ng lobo sa pisngi, ngunit pinalayas ito ni Mason, na ipinakita ang kanyang walang humpay na lakas at determinasyon. Ang galit at puot na namumuo sa loob niya ay naging sandata niya habang paulit-ulit niyang sinasaksak ang hawakan ng kutsilyo. Sa isang tumpak na suntok, natambo ni Mason ang kaliwang mata ng lobo, naiwan siyang walang makapangyarihang sandata. Nahulog ang lobo sa lupa, at sinimulang tapusin ito ni Mason gamit ang hawakan ng kutsilyo. Tumalsik ang dugo sa paligid, pinupuno ang hangin ng karahasan at galit, ngunit hindi tumigil si Mason, hindi nagpapigil sa kanyang galit hanggang sa tuluyang tumigil ang lobo sa paglalaban. Nang hindi na lumalaban ang lobo, tumigil si Mason. Sa pamamagitan ng hawakan ng kanyang kutsilyo malapit sa nakahigang dagwang lobo. Iniwan ang hawakan ng kutsilyo malapit sa duguan na lobo, kinuha ni Mason ang kanyang bag at nagpatuloy sa kanyang pagpunta sa kotse. Punit-punit ang kanyang mga damit, at ang kanyang dugo at dugo ng lobo ay nahalo dito, na parabang ang mga elemento ay nagsanib sa isang sayaw sa labanan. Mga alaala ang lumitaw sa kanyang ulo. Humingi siya ng mga sagot mula sa administrator sa kanyang mga katanungan. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kay Emma kung aalis siya sa laro. Hindi niya ito pwedeng hayaang mag-isa dito, dahil asawa niya ito. Ngunit nawala na ang pakikipag-ugnayan sa administrator, at dahil dito nasira niya ang TV na nasa tindahan. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, lumipat si Mason patungo sa kanyang sasakyan, na nagtagumpay sa pisikal na sakit at emosyonal na paghihirap. Ang lobo, na may isang mata, ay tumayo, tumangging sumuko. Siya ay nag-aalab sa puot at uhaw sa paghihiganti, hindi handang tanggapin ang pagkatalo ng ganoon kadali. Lumingon si Mason, sinalubong ng kanyang mga mata ang galit na determinasyon ng lobo. Naiintindihan niya na hindi siya titigil sa anumang bagay upang maghiganti. Gayunpaman, hindi maaaring hayaan ni Mason na mangyari iyon. Dapat niyang protektahan si Emma at bigyan siya ng walang problema sa hinaharap. Si Emma ay nagmaneho hanggang sa poste na malapit sa kung saan siya natagpuan ni Mason sa panahon ng bagyo. Hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Nakaparada ang kanyang sasakyan malapit sa isang poste, at walang tigil siyang humahagulgul. Araw 177. Sinubukan ni Mason na sumakay sa kotse. Kinagat ng mga lobo ang kanyang mga binti at hindi siya pinahintulutan na gawin ito. Hindi maaaring mamatay si Mason, hindi ngayon. May nahulog na baril mula sa glove compartment ng sasakyan. Nagulat si Mason. Hindi niya naintindihan kung kailan nagawa ni Emma na ilagay iyon doon. Kinuha niya ang pistol at nagpaputok ng ilang beses patungo sa mga lobo. Natakot sila sa mga putok at tumakbo palayo. Sa wakas, nakasakay na rin si Mason sa kotse at isinara ang pinto. Dumudugo na siya pero pilit pa rin niyang kinakalma ang sarili. Kailangan niyang bumalik at ayusin ang generator para magkaroon ng pagkakataon si Emma na mabuhay kung aalis siya sa laro. Sinubukan niyang dalhin ang kotse ngunit lahat ng mga pagtatangka ay nabigo. Ayaw yumandar ng sasakyan. Masyadong malamig sa labas. Ang mga lobo ay nakatayo sa hindi kalayuan sa sasakyan at hinintay na makababa muli si Mason. Dahil sa lamig at pagkawala ng dugo, nagsimulang mawala ng malay si Mason at nakipagkasundo na sa kamatayan. Nagising si Mason, lahat nakabenda. Nakahiga siya sa kanyang kama. Umupo si Emma sa tabi niya at kalmadong nakamasid. Tinanong ni Mason kung ano ang nangyari. Sinabi niya na wala itong malay sa kotse nang matagpuan siya, kaya iniuwi niya ito sa kanyang kotse. Akala ni Mason ay patay na siya. Tinanong ni Mason si Emma kung may nakita siyang ibang bagay malapit sa kotse, iniisip na baka nakakita siya ng mga lobo. Sinabi ni Emma na malapit lang ang kanyang bag at dinala niya ito. Bigla siyang bumangon. Nais ni Mason na mabilis na ayusin ang generator upang i-on ang pag-init. Pinigilan siya ni Emma. Sa gayong mga pinsala, aabutin ng ilang araw ang kanyang paggaling, ngunit sinabi ni Mason na hindi niya kayang magpahinga. Naunawaan ni Emma na hindi niya mapipigilan si Mason dahil sa pagiging matyaga nito. Dumating si Mason sa garahe. Agad niyang sinimulan ang pag-aayos ng generator. Sa tulong ng mga tool na hiniram sa tindahan at isang repair book, nagtagumpay siya. Lumabas siya ng garahe, tumingin sa bahay kung saan kumikinang ang ilaw. Sigurado siyang sulit ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan niya.
Sigaw ni Mason sa buong kalye. Mas masaya siya kaysa dati sa liwanag na ito. Nasa bahay si Emma at mahinahong naghiwa ng karne dahil hindi liwanag ang pangunahing bagay para sa kanya. Nagtungo si Mason sa pasukan ng bahay. Malapit sa gate ay may isang pulang kotse na hindi pa niya nakikita. Napagtanto niya na sa kotseng ito dinala siya ni Emma. Nang maingat niyang suriin ang sasakyan, nakita niyang sira ang bumper sa harap at maraming dugo ang nakalagay dito, at nakadeploy ang airbag ng driver sa cabin. Umubo si Mason at bumagsak sa gulong ng kotse. May na-stuck sa front wheel. Ito ay pangil ng lobo. Napagtanto ni Mason na pinatay ni Emma ang mga lobo. Nagsimula siyang bumangon ngunit napaluhod ulit. Lalong umubo si Mason. May dugong lumabas sa bibig niya. Napagtanto niya na kung walang tunay na doktor, hindi siya mabubuhay ng matagal. Dumiretso siya sa bahay. Nakita niya ang dalawang balat ng lobo na nakasabit sa mga bintanang nakasabit. Umakyat si Mason sa likod ni Emma habang hinihiwa niya ang karne at ipinulupot ang braso nito sa bewang niya. Nalungkot siya at tinanong siya ni Emma kung paano siya nanlumo. Hindi ba siya super matapang? Ipinatong ni Mason ang kanyang ulo sa kanyang balikat at, humihingi ng tawad, sinabi na dapat patawarin ng amo ang mga pagkakamali ng kanyang mga nasasakupan. Batid ng bawat isa sa kanila ang kanilang kontribusyon sa karaniwang layunin, para silang tunay na pamilya. Tinanong ni Emma kung gusto niya ng nilagang lobo. Hiniling sa kanya ni Mason na mabilis na matapos dahil may oras sila para magmahalan. Araw 178. Ang araw ay sumikat at ang lungsod ay ganap na natatakpan ng nyebe. Binuksan ni Emma ang mga kurtina at nagulat siya. Sinabi niya kay Mason na gumising dahil tumigil na ang snowstorm. Pero umubo lang siya. Sinabi ni Mason na wala siyang lakas sa kanyang katawan at hindi na siya makatayo. Inakala ni Emma na may sipon siya at kumuha ng gamot. Sinabihan siya ni Mason na huwag mag-abala sa pagtingin. Pakiramdam niya ay hindi ito karaniwang sipon. Tumanggi si Emma na maniwala dito at nagpatuloy sa paghahanap ng gamot. Tiniyak sa kanya na ibabalik niya ito sa kanyang mga paa, nagdadala ng mga supply sa panahon ng bagyo, nangangaso sa lamig, nag-aayos ng generator. Nakaraos ka sa lahat ng mahihirap na panahon, sabi ni Emma. Nakakalungkot lang na ang isang magaling na manggagawa na hindi pinahahalagahan ng management, patuloy ni Emma. Salamat, mahal, sabi ni Mason. Pero hindi pa nangangako si Emma na papakasalan siya, pahiwatig na nasa unahan pa nila ang lahat. Inabutan siya nito ng isang basong tubig. Hinawakan ito ni Mason, ngunit hindi niya ito mahawakan. Gustong saluhin ni Emma ang baso, ngunit wala siyang oras. Nalaglag ang salamin sa sahig at nabasag. Lumipas ang ilang oras. Binuksan ni Mason ang kanyang mga mata. Humiga si Emma sa ibabaw niya na nakaitim na velvet na panloob. Sinimulan niyang hilahin ang kumot sa kanya at sinabing naiintindihan niya ang kanyang maliit na laro, na nagpapanggap na may sakit upang mapangalagaan niya ang kanyang sarili. Patuloy niyang sinabi sa malumanay na boses na hindi siya galit sa kanya. Nakaupo na siya sa ibabaw niya, pero sinabihan siya nitong huminto. Kailangan nilang mag-usap ng seryoso. Nagalit siya na tatanggihan siya ni Mason sa ganoong sandali. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, at lalo niyang hinawakan ang kamisete ni Mason. Hindi napigilan ang kanyang emosyon, napaluha siya. Siya ay sumigaw, hiniling sa kanya na bumangon, ngunit hindi ito magawa ni Mason. Muli siyang umubo at tahimik na nagsimulang sabihin na hindi pa siya nagtagal umalis. Alam niyang malapit na siyang mamatay. Dapat mayroong sapat na gasolina sa pasilidad ng imbakan sa loob ng 3 buwan. Kung maubusan ito, hayaan siyang pumunta sa hilaga ng lungsod. Marami pa namang gasolina dyan. Ang mga buto ng gulay ay nasa isang itim na plastik na balde sa bodega. Dapat gumana ang generator ng diesel. Ang manual ng serbisyo ay naglalaman ng mga tagubilin para sa pagkumpuni nito. Huwag kalimutang humanap ng bagong sasakyan na may malaking carrying capacity, at siguraduhing magsanay ng pagbaril, sabi ni Mason. Walang tigil sa pag-iyak si Emma. Nang hindi nakinig hanggang sa huli ay niyakap niya ito ng mahigpit at hindi binitawan. Ika-180 araw, inilabas ni Emma si Mason sa kalye sakay ng stroller. Medyo nagulat siya nang tumigil ang snow. Sinabi ni Emma na huminto ang pag-snow kahapon. Medyo mainit na, at sigurado si Emma na malapit nang tumaas ang temperatura sa itaas ng 0. Sa sandaling matuno ang nyebe, plano niyang maglakbay patungo sa hilaga. Nais niyang makahanap ng iba pang mga nakaligtas. Nilingon siya ni Mason at tinanong, Emma, mahal mo ba ako? Tinitigan niyang mabuti ang mga mata nito. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing hindi. Hindi nagalit si Mason. Ito ay normal. Walang dahilan para mag-alala. Ang mga taong tulad mo ay interesado lamang sa kanilang sariling damdamin.
Bakit naman kita mamahalin? Sa pait sa kanyang puso at luha sa kanyang mga mata, patuloy niyang sinabi kung ano ang napakabuti tungkol sa iyo. Hindi ako masaya, at hindi mo ako sinasabihan ng magagandang bagay para suportahan ako. Ano man ang nangyari, lahat ay nasa iyong mga balikat. Hinawakan niya ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang mga kamay ay nagsimula ng lumamig, at hindi pinarating ang pagmamahal at pagmamahal na nandoon sa buong panahon na sila ay nabubuhay ng magkasama. Bakit mo ako iiwan? Anong ginawa ko? Basta bastard ka. Naunawaan ni Emma na hindi babalik si Mason, hindi siya tutulong sa anumang paraan, at hindi siya kakausapin. Si Mason ay nakahiga sa isang bagong virtual na mundo, kasama ang tagapangasiwa ng proyekto na nakatayo sa harap niya. Binati siya ng batang babae at binati siya sa pagkumpleto ng antas, na nakaligtas sa araw ng paghuhukom. Hindi niya maintindihan ang nangyari sa kanya. Pakiramdam niya ay nabuhay siya sa buong buhay niya. Sinabi ng tagapangasiwa na ang pagkawala ng memorya ay isang normal na kababalaghan. Ginawa ito upang maiwasan ang gumagamit na malito ang katotohanan sa mundo ng panaginip. Sa susunod na buwan, unti-unti niyang maaalala ang nangyari sa kanya sa panaginip na iyon. Matapos muling bumalik sa normal ang kanyang pag-iisip, mas madali para sa kanya na madama ang nangyari sa kanya sa panaginip. Para bang may naalala siya. Walang emosyong tumingin sa kanya ang administrator. Naalala lang niya na 1,000,000 beses na niyang sinabi sa sarili niya na huwag niyang kalimutan. Siya ay malungkot sa kanyang kaluluwa, at ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Tinanong ni Mason ang tagapangasiwa kung mabubuhay ang mundong ito pagkatapos niyang umalis. Ngunit sumagot ang administrator na ito ay laro lamang, at ngayon ay laro ng mga bintana ni Mason. Para isipin niya, panaginip lang iyon. Ngunit kailangan niyang mamuhay sa katotohanan. Itinuro ng receptionist ang screen gamit ang kanyang tungkod at sinabing magsisimula na ang scoring. Narinig ni Mason ang katangian ng tunog ng programa at tumingin sa screen. Nakasaad sa screen ang Doomsday Survival Results, Difficulty Level 0, Grade B, at 50 bonus points. Grade B, hindi naintindihan ni Mason kung bakit ganoon kababa ang nakuha niyang marka. Sumagot ang administrador na ang pagtatasa ay batay sa mga pagkakataong mabuhay ng mga naiwan sa mundong ito, na tinutukoy si Emma, ang paglutas ng mga problema sa mga ligaw na hayop, ang pag-access sa kuryente. Maaaring pataasin ng mga elementong ito ang pagkakataong mabuhay ang kasama, at tumataas ang marka. Ngunit kung mayroon kang maaasahang kagamitan at sapat na mga supply, o magtatayo sila ng istasyon ng pagsasahimpapawid upang makahanap ng mga nakaligtas, o maaari nilang paamuin ang mga ligaw na hayop. Ngunit sinabi ni Mason na siya ay isang ordinaryong tao at hindi maaaring maging sobrang propesyonal. Ngunit sinabi ng administrator na ang laro ay ginawa upang maranasan ang mga bagay na hindi mo magagawa sa totoong mundo. Ang Doomsday Survival ay isang pagsubok na bersyon lamang ng laro na walang antas ng kahirapan. Ang opisyal na paglabas ng laro ay nasa 1 buwan. Ipapakita nito ang pangunahing nilalaman ng laro. Itinuro muli ng administrator ang screen. Sabi nito, Beast Invasion. Isang larong nilikha upang mapabuti ang mahihirap na sangkatauhan sa tulong ng mga manlalaro. Para sa mga susunod na laro, may ipapakitang countdown para malaman ng mga manlalaro kung kailan sila papasok sa laro mula sa realidad. Sinabi ni Mason na kailangan niyang bumalik at pag-isipan kung maglaro o hindi. Bagamat wala siyang maalala, ngunit siya ay malungkot at napakasama sa kanyang kaluluwa, kaya't hindi niya nais na maglaro pa. Ngunit sinabi ng administrator na ang lahat ay natutunan sa pamamagitan ng paghahambing. Halimbawa, noong nagmahal si Mason, mukhang masaya siya. Itinutok ng receptionist ang kanyang tungkod sa screen. Tumingon si Mason at nakita siya sa kama kasama si Emma. Sinimulan ni Mason na takpan ang screen sa kanyang sarili at sumigaw na hindi niya dapat ito nakita, dahil nilalabag niya ang privacy ng mga manlalaro. Ngunit sinabi ng administrator na isa lamang siyang kontrolang robot at hindi nakaranas ng anumang emosyon. Tinanong ni Mason kung may parehong mga alaala si Emma, na sinagot ng administrator na wala siyang ganoong alaala, dahil ito ay isang virtual na laro lamang. Hindi nagustuhan ni Mason ang laro at tinanong kung paano siya makakalabas at hindi na maglaro. Ngunit hindi pinansin ng administrator ang kanyang tanong at sinabing sa totoong mundo ay maaari niya itong kontaken sa pamamagitan ng pagkuskus sa kaliwang mata. Idinagdag niya na mayroon pa siyang reward na magagamit niya sa totoong mundo, at maaari na niya itong i-claim ngayon. Pumayag si Mason na tanggapin ang parangal. Walang kabuluhan na sinubukan niya, at hiniling na ipadala sa kanya ang award sa pamamagitan ng koryo sa address ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Ikinumpas ng receptionist ang kanyang tungkod, at ang lahat sa paligid ni Mason ay nagsimulang maglaho.
Bago mawala, sinabi ng tagapangasiwa na ang system mismo ang magkalkula ng gantimpala na nararapat sa kanya.